So napansin ko ito mga boss, yung dugtungan nila mga boss ay hindi naka-alternate. Yan, so dapat naka-alternate po yung dugtungan natin para hindi po to lahat yung bakal. So dapat ganito yung dugtungan, so nagmade. So alternate yung pagkalagay, hindi magkatabi yung dugtungan niya mga boss. So ito pang napansin ko mga boss, so ang liit ng overlap sa kanilang dugtungan. Yan, so napansin yung dugtungan mga boss, so ang liit. So yan, bali isang dangkal lang yan mga boss, o mahigit nasa 6 to 7 inches lang mga boss. So ang liliit ng kanilang dugtungan mga boss, or yung overlap nila nasa 50 to 80 cm dapat yung dugtungan natin mga boss. So for example ito mga boss, so napansin niyo yung dugtungan na yan. So pag thread naman mga boss, so maliit lang yung dugtungan siyempre kasi naka-thread yan mga boss. Naglalagay na sila ng mga plywood mga boss. So yung mga beam na yan mga boss, napansin nyo ay buo nang nabuhusan. So yan. So, pero advice ko sa inyo mga boss, pag nag-slab kayo, dapat monolithic yung buhos nyo. Monolithic, ibig sabihin ng monolithic, buo yung buhusan. So, hindi pwede nauna yung beam. So, dapat sabay ang buhusan nito. At yung gamit nilang plywood mga boss ay 1/4. Pero mas maganda mga boss, meron kang 1/2, at least 1/2 na plywood mga boss, or mas maganda 3/4. Bali yung pagbabakal nila mga boss ay ipinatong lang doon sa beam mga boss niyan. So dyan ipinatong lang lahat yung sa beam yung kanilang bakal mga boss. Ayan, so one way lang kanilang yung pagbabakal nila mga boss. So ito pang napansin ko mga boss, yung distansya ng bakal. Yan yung spacing niya mga boss. So ang liit dito, tapos sa itaas is malaki yung buka. So mas maganda mga boss, maiwasan natin yan para yung pwersa ng ating slab is 100% mga boss. Dapat almost the same yung kanyang distansya. Yan, mayroon pa ako napansin dyan mga boss. So malaki dyan at doon sa itaas is maliit. So mas maganda mga boss, almost the same yung mga box natin, or yung distansya ng or yung pagitan ng mga bakal. So ito pang napansin ko mga boss yan. So sobrang luwang dyan sa may beam, yung bakal na yan, yung sa slab. At doon naman at sa kabila naman ay sobrang lapit. So yan, dapat maiwasan natin yan mga boss. Yan, so dapat nasa gitna yan, also mahigit dapat nasa gitna yung nakabent na yan, o nasa 3/4 na part ng beam. Yan, dapat nandito yan sa gitna o mahigit sa gitna. So katulad nito mga boss, yung iba nga is lumagpas sa beam, yung iba is nasa gitna para malakas yung kapit niya sa beam, para yung slab natin ay matibay. Ito pa mga boss, so bali yung ginamit nila mga boss, bali yung pagbubuhos nila mga boss ay hindi monolithic, o ibig sabihin hindi sabay. So mas maganda mga boss, sabay yung buhos natin sa beam at saka slab. So ang tawag niyan is monolithic. So mas maganda mga boss, monolithic yung ating pagbubuhos. So ito yung gamit nila. So 12mm yung gamit nilang bakal. So yung sa itaas naman is support lang yun. So gamit nila is 10mm. Ganyan. So mga boss, mas maganda monolithic. So yan, napansin nyo, hindi pa sabay yung buhos nila. Inuna pa yung beam, kaso nga hindi pa nabuhusan yung kabilang beam. So mas magandang mabuhusan lahat ng beam. Kung hindi naman monolithic, so mas magandang mabuhusan lahat ng beam. So ito pa mga napansin ko mga boss, so itong beam na to sobrang luwang sa ilalim mga boss. Bali ang kapal ng beam na to, distansya ko nasa mga 5 inches mga sir. Yan, 5 to 4 inches lamang mga sir. So ang liit nito mga sir. Yan, so ang liit ng kanilang beam at ang luwang sa ilalim. So maluwang sa ilalim mga sir. So ito yung PVC, titest natin yan. So yan, so sobrang luwang sa ilalim mga sir. Yan mga sir, so plywood po yung nasa ilalim. So magkasing pareho lang sa bakal yung luwang at sa kataas ng bakal. So distansya ko sa PVC na to ay nasa 4 inches mga boss, 4 to 5 inches. Yan mga sir. So mas maganda mga sir, mas mataas yung bakal mo at hindi pa nasa gitna yung bakal mo. So sobrang luwang dito sa gilid. Dapat nasa gitna yung bakal ng yung biga. So ito pa napansin ko mga boss, so ito lang yung nakataling alambre. So yung iba ay hindi nila tinalian. Okay din naman kasi nakapatong yung ating slab sa beam. So mas maganda pa rin talian natin yan. So ito pa napansin ko mga sir, yung mga bent niya. So okay naman dito nakabent, is nasa gitna naman yung bent. So okay lang at mataas at nakapatong pa ito sa biga yung bakal mga sir. So okay yan mga sir. Itong unlike sa dito sa kabila ay nasa ilalim ng biga. At ito pa mga sir, so mas maganda nito mga sir, yung bent na to is
vertical position, hindi naka-horizontal. Dapat papunta sa ilalim yung point ng bend. So yan mga sir, so hindi pa nabuhusan lahat. So yung sa kabila ay wala pa. So yan, nabuhusan na yan dyan. So mas maganda monolithic pa rin yung ating pagbubuhos nito, or sabay yung buhusan natin sa beam at sa slab. So dito muna tayo sa unahan. So yan mga sir, napansin nyo yung biga na yan. So naputol yung biga. So yung dyan ay hindi pa nila nabuhusan. And mas maganda mga sir pag ganito inunan yung biga. So mas maganda isang araw nabuhusan nyo lahat ng biga. Yan. So dapat walang putol yan mga sir. So mas maganda mga sir, walang putol yung ating buhusan sa biga. At advice ko mga sir, so mas magandang monolithic yung ating pagbubuhos. Parang naliliitan ako sa kanilang tiris mga sir. So dangkalin natin yung tiris nila mga sir, kung ilang dangkal. Wala kasi tayong metro saan minadala mga sir. So 1, 2, 3. So 3 dangkal lang mga sir. At maglalagay pa tayo ng railings dyan sa gilid, at magpapile pa tayo ng hollow block at magpifinishing. So liliit yan mga sir. So distansya ko nasa 50 to 40 cm lang to mga sir. So okay din naman, hindi naman ako nagsabi na mali, pero nasa may-ari na yan. Yung pagwawiring nila mga boss, okay naman yung pagwawiring nila. Nilagyan nila ng tape para hindi malagyan ng tubig sa ilalim. At saka ito, hindi pa nilalagyan, siguro nakalimutan to. Siguro hindi pa tapos yung electrical nito, at nakalimutan itong lagyan ng electrical tape. So napansin nyo yung biga na yan, yung hollow block mga boss ay kinain na ng biga. So yung 2x2 na kahoy na yan, yan yung level ng ating biga. So ibig sabihin yung hollow block mga boss is nakain na ng beam. So big mistake yan mga sir, o wala yan sa standard. Halimbawa yung sukat ng beam mo ay 12 by 7 inches. So paano mo makukuha yung 12 by 7 inches na nakainan yung hollow block mga sir, at hindi mo makukuha yung 100% na strength sa yung biga? So yan mga boss, siguro bukas ay magbubuhos na sila nito. Yan, so natapos na siguro yung electrical na yan. Yan, so tapos na silang maglagay ng reinforcement para sa slab, at natalian na rin yan. Pero yung iba lang is malaki yung luwang. Yan, yung iba is maliit, hindi masyadong magkalapit yung distansya. So mas maganda, yung iba is nasa square, yung iba is nasa rectangle. So mas maganda mga boss is almost the same lang yung size ng. So ito mga boss, baka nakalimutan ito sa electrician. Yung PVC mga boss, ito yung PVC, dapat nilalagyan ito ng spacer o tinatali ito sa bakal. Yan, tinatali yan sa bakal. Kasi pag tinanggal yung purma mga boss, makikita yung PVC sa ilalim. So lilitaw yung PVC. So mas maganda tinatali yan sa bakal o nilalagyan yan ng spacer. Yan mga boss. So hanggang dito na lang muna mga boss. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan yung video na to, please like and subscribe this channel.